So good morning mga farm. Nandito tayo sa farm ng aking bayaw dito sa likod ng kanilang bahay. So ayan, yung sinabi kong sa last na ipapakita ko din yung ginawa ng aking bayaw na sa kanyang development sa farm niya, na para magkaroon tayo ng kunting idea para sa housing ng ating mga alaga natin, para maganda yung kanilang environment. So papakita ko sa inyo yung kung saan sila nagumpisa na mula sa pagpapalaki ng mga ito, yung dati nilang kulungan. So puntahan natin guys. So dito sila nagumpisa guys, ng ating bayaw. Ayan yung pagkalaga ng vertical sa karean. So yun, sila nag-umpisa at tagpi-tagpi lang, and then nakikita natin muna yung ano nila, development. Ano ba, taking duck. Ayan. So ayan guys, napuntahan natin yung farm nila at yun, doon sila nagumpisa na mag-alaga sa mga heritage chicken. So yung ibang nagumpisa sila sa 10 decalb na binili sa akin noong napalaki ko yung mga nakinuha kong decalb. So ito na mga yon, and then bumili sila ng mga ibang breeder, ganyan, RIR, ganun. So ito, kaya pasokin natin guys yung kanilang farm. Ayan, ayan yung farm nila. Ayan. So pasokin natin yung kanilang farm. Ito yung mga may healthy ano, kanilang manok. Ayan, mga breeder. Yun naman munang breeder. At yung mga iba dyan ay crossbreed sa rare at saka decalb natin. Ayan, yan na yung ano, almost ano na to guys, magwa 1 year na pag-aalaga. So nagbreed sila sa ano, nagkrinos nila sa unang batch, 10 piraso na kinuha nila sa akin. So ano yung mga iba, pasyalan natin yun, yun siya sa iba. Ayan, masaya sila mga ano, anak nila. So ito yung area ng kulungan. Yan, maganda, maliwalas, malamig. So ito yung gusto ng mga manok natin na ano, prairie chicken na decalb. So yan, kumakain, wala na yung ano yun, ng saging puro ng saging kinakain. Ayan, binigyan naman pa inuman na. Ayan guys. So ang luwang nito guys ay yung biniling 100 meters na itong net na to. Ito na lang yung ano, yung eksakto nilang kinulong yung size ng binili nilang ano, 100 meters. Ayan. So ayan guys. So para mas lalong healthy ang ating mga manok, gumagawa kami ng mga ano, OHN ito, saka mga probiotics. Ayan ang diskarte niya painuman. Ayan, ayan guys, ayan, maple drinker ka siya guys. So tayo dito sa kanilang ano,
mini poultry. Ayan. So puro ano to guys. Ayan. Mga like material. Bamboo and then pugon. Ayan yung kanilang, ito yung kanilang nest. Ayan. Yung pakainan. Yung nest nila. Ayan o. Ayan, ang daming itlog. Ayan guys, ang itlog nila. Dami. So ito. Tsaka yung pakainan nila. Tatlo. Unlimited ng feeds. Oh, guys. Pag unlimited ang feeds, unlimited din ang itlog. Ayan. Ayan o, inom sila. Ayan. Ito yung kanilang area. Simple lang guys. Simple. Ayan. Dati ito binili yung mga ano gamit dito. Pero murang-mura lang. Ito sa amin. Mga bamboo, mga kugon. Ano. At saka itong poste, libre. Kasi ano to eh, maraming tanim dito sa kanila. Ayan. Pero yung mga ano yan, kawayan, binili yan. And then ayan, isang ano din, investment yan, solar nila, ilaw. So ayan guys, yung mga ano nila, manok nila. So ito, pasel natin yung iba. Marami dito eh, marami ng ano. Ayan. Marami ng napa breed. Ayan, gaganda nila oh. Kinis ng mga balat guys. Yung air pala nila na ginamit ay yung ano, dark mahogany. Ayan. Ayan, gustong gusto nila yung ano, saging. Ayan oh. Tudas na yung saging talaga. Ayan. Unti-unti nilang ano, tinutuka yung puno hanggang natumba. Ayan oh. Parang ano mga to, mas matindi pa sa ano, sa pabo. Ayan. So para healthy ang ating mga manok ay wag purong mga ano guys, chemical. Mag-organic din tayo. Yun ang ginawa namin. And then yung ano nila oh, ilaw, spotlight, solar. So ayan, decalb guys, roster. Meron din silang black astrolop yun. So ayan, mga ano natin. Ayan, dami lang roster. Gustong mabili pwede daw bumili dito. Ayan. So ayan guys, na naman natin ano, nakita na naman natin yung kanilang mini farm, kulungan ng mga manok. So may iba pa silang mga alaga gaya ng rabbit. Pasyalan natin. So eto yung mga rabbit nila. Ayan guys, ayan mga breeder nila. So manok at rabbit, kanilang alaga. Ayan, mga buntis na ata mga to. Ayan, mga upgraded na rabbit. Ito guys. Ayan.
Saka yung meat type na yun. Mga back. Yan. So ayan guys, tungay na naman natin ang isang magandang idea ng housing ng isang pagmamanukan. Yan, isang farm. Yan. Yung mga idea natin guys, kasi nung nag-umpisa tayo, hinirapan na tayo kung paano yung housing. Ganyan. At isang tip guys na maiwan natin ay yung kulungan nila, kahit nakabakod na ganito, ay yung kulungan din mismo kailangan natin ng lagyan ng net pa rin. Kasi bakit? Ginawa ko na yan, yung maliit na yon, nakabakod na ganito, pero yung kulungan ko doon naka-open yung dati, open lang. Kaso hindi natin maiwasan yung may mga predators or kagaya ng mga pusa. Kasi 4 months pa lang yung mga yon, may pumunta doon na pusa sa may niya, sa kulungan. Ayun, natakot yung mga manok, nagkabulagaan. Gabing gabi, alas 12 ng gabi, takot ang mga manok, lipad lahat sila. Guys, kasi yung 4 months nila mangingitlog na yun, pero pa yun, malakas yung lumipad. Kasi hindi pa masyadong mabigat yung katawan nila. So, isang tips na yun, kailangan lagyan ng net dun yung kulungan nila. Dun mismo sa kulungan, lagyan din ng pintuan din. Para pag may mga sila, matakot sila sa anumang tinatakutan nila, like pusa. Yan, pag nabuga sila, hindi sila makalipad agad ng lumabas sa net, kasi lilipad sila yan, liliparin ng mga yan ng net, yung net dito sa labas. Pag nabuga talaga yan, mabibigla, malakas yung lipad nila guys. So baka gabi maghanap tayo, kagaya ko noon, hinanap ko lahat sila kahit alas 12 ng gabi, kasi lumipad sila maraming lumipad. Pero may isang hindi nakaligtas, kinain ng aso. Kaya yun guys, isang tips natin, lagyan ng net pag ganitong open area, kahit net lang. Pag pag mahangin or may bagyo na, yan, lalagyan lang ng tolda. Yan guys, kasi pag masyado namang yung ventilation, hindi masyadong pumasok yung hangin, parang masusupikit sila at yung nagkaka-high blood sila guys. Kaya yun, ito maganda rin ito na ganitong setup. Hindi rin masyado mahangin kasi dito, kasi yung elevation mababa. So ganyan muna guys. Yan guys, maraming salamat sa panonood guys. Subscribe tayo dito lang sa video pa tayo ng mga update sa ating farm. So maraming salamat guys. God bless po.